Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsipagtibay laban sa lalang ng Diablo. Magsipagtibay kayo laban sa mga lalang ng Diablo sa pagbibihis ninyo ng buong kagayakan ng Diyos. Palain ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Noong nakaraang linggo, nagtapos tayo doon sa katanungan na ano yung kapangyarihan ng Diyos na tinutukoy dyan? At yun ay sinagot sa atin sa aklat ng Efeso na ang kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag niya na kung saan ang Kristiyano dapat maging malakas yung kapangyarihan ng Diyos na kanyang ipinahayag ng kanyang buhayin si Hesukristo mula sa mga patay. Lahat ng mga ipinanganak na muli ay nakaranas ng kapangyarihan na yan. Hindi tayo ipinanganak na muli dahil nagdesisyon tayo. Kung hindi yung mga patay sa kasalanan na lumalakad ayon sa palakad ng Diyos ng sanlibutang ito, na dati ganun ang ating kalagayan, datapwat ang Diyos na masagana sa biyaya, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, bagamat tayo yung mga patay sa kasalanan, ay binuhay tayong kasama ni Kristo. Yun ang ibig sabihin na sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Nabasa niyo sa Efeso 2, 1-5. Dapat tayong magpakalakas doon sa ginawa ng Diyos na inilipat niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang ng anak na si Hesukristo. Kaya nga sinabi ng Panginoon, maliban na ipanganak na muli, hindi makikita ng tao ang kaharian ng Diyos. Diyan ka magpakatibay. At tinanong sa atin, yung bang kapahayagan ng kapangyarihan ni Kristo sa buhay ng tao, importante para masuot natin ang baluti ng Diyos? Ang sagot ay oo. Sapagkat tanging ang mga ipinanganak lamang ng Diyos ang makakapagtagumpay sa sanlibutan. At bilang mga anak ng Diyos, ang nananahan sa ating espiritu ay yung espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Kung kaya nga ating napaglalabanan ang mga gawa ng laman, hindi sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu na siyang nananahan sa atin. At pangalawang dahilan, sapagkat ang pagsusuot ng baluti ng Diyos ay ang pagsusuot ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa pangalawang bahagi ng pangangaral, pag-uusapan natin yung kalaban ng Diyos. Kung may kapangyarihan ng Diyos sa digmaang ito, sa digmaan hindi pwedeng wala kang kalaban. Aaralin natin kung anong klaseng kalaban ng Diyos. May isang Chinese philosopher, si Sun Tzu, sumulat sa Art of War, sabi, know thyself and know thy enemy, and in 1,000 battle, hindi ka matatalo. Ito ay mabuting advice, sapagkat mahirap makipaglaban sa kalaban na hindi mo kilala. Nakasulat sa banal na kasulatan din, huwag ninyong pagbibigyan ng Diablo, samantalang hindi tayo ignorante sa kanyang mga lalang. Kaya sa pag-alam ng pakikipagdigmang espiritual, kailangan nating makilala si Satanas. At maunawaan natin sa ganitong bagay kung paano natin siya mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang disenyo ang baluti ng Diyos maliban sa maging matibay tayo laban sa mga lalang ng Diablo. Binasa natin. Ngayon, taliwas sa sinasabi ng mga alamat na ang Diablo ay kathang-isip lamang. Sabi ng mga modernong Kristiyano na ang Diablo ay personification ng evil idea.
Maliwanag sa banal na kasulatan na ang Diablo ay isang persona. Ang Diyos ay persona. Ikaw ay persona. Tayo ay persona. Ang Diablo ay persona din. Pag sinabing persona, may personalidad, may kakayanan, may kaisipan, may damdamin. Ganun ang Diablo. Hindi siya masamang hangin lamang o masamang impluwensya ng kasamaan sa sanlibutan ito. Sa Pahayag 12, basahin natin. Pahayag 12. Nuebe hanggang 12. Makikita natin ang mga patunay na ang Diablo ay isang persona. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ni Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya." Makikita natin ng Diablo, ang Satanas, ang dragon, ang matandang ahas ay tumutukoy lamang sa isang personalidad. Makikita mo na meron siyang gawain. At anong gawain niya? Mandaya. At mang-akusa sa harapan ng Diyos. Akusahan ng mga Kristiyano. Dayain ang mga hindi mananampalataya. Ngayon, makikita mo rin na meron siyang damdamin. May damdamin ng Diablo. Sapagkat nabasa natin na ang Diablo ay may malaking galit. Kung siya'y hindi persona at siya'y hangin lamang at siya'y impluwensya lamang, paano siya magagalit? Ganun din naman, hindi ba ang ating pangangatwiran patungkol sa pagiging persona ng banal na Espiritu? May banal na Espiritu ay may damdamin, may katalinuhan, at may mga gawain. Ganun din ang Diablo. At makikita natin, ang Diablo ay may katalinuhan din, sapagkat alam niya na kaunti na lang ang panahon niya. Sa ganyang bagay, minsan mas matalino pa ang Diablo sa Kristiyano. Sapagkat buti pa ang Diablo, alam niya konti na lang ang panahon niya, pero ang Kristiyano minsan nakala niya ang dami-dami niyang panahon. Pero ang Diablo alam niya na limitado lang ang kanyang oras at dumarating na ang panahon na siya'y hahatulan ng Panginoong Diyos. Makikita rin natin sa Biblia na ang Diablo ay aktibong nanunukso sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kaya nga sinabi sa banal na kasulatan na bagamat ang Diablo ay isang persona, hindi siya laman at dugo. Basahin natin sa talatang 12 ng 6:12 ng Efeso, sapagkat hindi tayo nakikipagbaka sa laman at dugo. Ang Diablo ay totoong totoo. Kaya lang,
hindi siya laman at dugo. Ang diablo ay may galit, pero hindi siya laman at dugo. Ang diablo ay may pandaraya, pero hindi siya laman at dugo. Ang diablo ay may talino, pero hindi siya laman at dugo. Ano siya? Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ngayon, ikumpara mo yan doon sa sulat ni Pablo, sa Efeso pa rin, Efeso 2:2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa makatuwid, ang diablo ay may kapangyarihan na ang intensyon ay lumaban sa Diyos. Obserbahan ninyo sa Gawa 26:18. Gawa 26:18. Makikita mo kung anong trabaho ang ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo. Idilat mo ang kanilang mga mata upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kung mag-uusap tayo tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang diablo ay may kapangyarihan din. Kung nag-uusap tayo patungkol sa kaharian ng Diyos, ang diablo ay may kaharian din na tinatawag na kapangyarihan ng kadiliman. Basahin natin sa Colosas 1:13. Colosas 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Sa dalawa lang yan. Ang taong hindi pinaghaharian ng Diyos ay pinaghaharian ni Satanas. Nabasa natin kayo na sa pahayag na kahit si Satanas ay may mga kampong anghel. Ang pinag-uusapan natin dito ay espiritual na kadiliman at kaharian ng kadiliman. Yan ang hinaharap ng Kristiyano. Makikita natin ang impluwensya ng diablo sa sanlibutan doon sa palakad ng sanlibutang ito. Pinaghaharian ng diablo ang mga anak ng pagsuway. Sa sanlibutang ito, lahat ng masuwayin sa Diyos at namumuhay sa pagre-rebelde sa Diyos ay pinaghaharian ng diablo. Pag pumunta ka sa 2 Korinto 4:4, si Satanas ay tinawag na Diyos ng panahong ito. Diyos ng sanlibutan. At sino mga nasa sanlibutan? Pag umatras ka sa talatang 3, makikita mo kung ang ating ebanghelyo ay natatago pa. Natatago ito sa mga napapahamak. Bakit sila natataguan ng salita ng Diyos? Sapagkat sinabi ng talatang 4, sapagkat sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Si Satanas ay Diyos na mga taong bulag sa kaluwalhatian ng ebanghelyo ni Kristo. Hindi lahat ng relihiyoso sumasamba sa Diyos. Lalo na yung bulag sa kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinahayag sa ebanghelyo. Lalo na ang ebanghelyo ngayon, parang ice cream, ang daming ang daming toppings. Sa palagay mo, maraming Kristiyano? No, sinasabi ng banal na kasulatan, makipot ang daan patungo sa langit. Konti lang ang pumapasok doon.
Sapagkat ngayon, maraming nagpapakilalang kilala nilang Diyos, pero sa mga gawa, tinatatwa nilang Diyos. Sinong Diyos nila? At maraming hindi susunod kay Kristo pag walang material. Sinong Diyos mo? Mahirap pumasok ang taong materialistic sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo. At sa mga bagay na yan, pagamat maraming talatang babasahin po natin mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan patungkol sa doktrina ng Diablo, sa doktrina patungkol sa Diablo, ay di ko nahahaba-habaan. Sapagkat pwede naman tayong mag-aral ng demology. But I suppose, pinangaral ko na yung nasa verse 12. Yun ang kadahilanan kung bakit kailangan natin ang baluti ng Diyos. Sapagkat si Satanas, si Diyos-Diyosan din. Diyos-Diyosan na sanlibutan ito ng mga taong nagre-rebelde sa Diyos at bulag sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ngayon ang pinag-uusapan natin ay ang pagsusuot ng baluti ng Diyos. Bakit sinabi na kailangan natin maging malakas sa kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo para ang mananampalataya ay maging matibay sa Diablo? O ibang tanong, ibahin natin ang tanong. Bakit tanging sa kapangyarihan lamang ng muling pagkabuhay ni Kristo na nabubuhay sa Kanya makakapagtagumpay siya sa Diablo? Pinaliwanag ko na sa inyo na ang pagiging malakas sa Panginoon ay ang ibig sabihin ng pagsusuot ng baluti ng Diyos. Pero bakit kailangan nating maunawaan na tanging ang Kristong nabubuhay sa ating puso at sa ating buong pagkatao, tanging si Kristo lang na nabubuhay sa atin ang tanging kapangyarihan na makakapagpalakas sa atin upang mapagduwagian natin ang lahat ng lalang ng Diablo? Tatlong dahilan. Una, sapagkat ang perpektong pagkatao ni Kristo ay nagtagumpay sa lahat ng lalang ng Diablo. Sapagkat ang perpektong pagkatao ng Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay sa lahat ng lalang ng Diablo. Itinuturo ng ating banal na kasulatan ng si Jesucristo ay nagkatawang tao, siya ay nagtaglay ng kalagayan na tunay na tao, bagamat hindi niya hinubad ang kanyang pagkadiyos. Maaalala natin, sa Genesis 3, nang nilalang ng Diyos ang unang tao, yun ay perpektong tao, ginawa sa imahe ng Diyos. At dumating ang Diablo na tinukso ang unang tao. At ang tao ay nagkasala. At simula noon, sinabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa ang Diyos ay mabiyaya, ay ipinangaral ng Diyos ang Ebanghelyo sa unang tao. Basahin mo sa Genesis 3:15. Nang sinabi ng Diyos sa ahas, at pag-aalitin ko ikaw at ang binhi ng babae, at ang binhi ng babae ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw naman ang susugat sa kanyang sako. Makikita mo sa literal na pagbasa, yung Diablo o yung ahas na tumukso kay Eva sa Eden ay yun din mismong ahas na madudurog ang ulo. Siya mismo yun, yung kausap ng Panginoon sa Eden. Ikaw, yung ulo mo, dudurugin ng binhi ng babae.
So hindi yun yung binhi ng ahas laban sa binhi ng babae. Hindi ganun na nakasulat. Tama ba? Tama. Kung hindi yung binhi ng babae laban doon sa mismong ahas na tumukso sa kanila sa Eden. Nang sinabi ng Diyos, ikaw, yung binhi ng babae dudurog sa ulo mo. At ikaw, susugatan mo ang kanyang sakong. Sino ang tinutukoy na binhi ng babae? Si Jesucristo. Galatia 4 nakasulat, subalit nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Kaya nga si Satanas sa hardin ng Eden ay matandang ahas pagdating sa pahayag. Sapagkat siya rin yun. Siya mismo yung dudurugin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang paa. Kaya kagaya sa hardin ng Eden, na nandun ang unang tao, dumalaw din ang diablo sa ating Panginoong Jesucristo. Nang ating Panginoong Jesucristo ay 40 araw na hindi kumain at nag-ayuno sa ilang, dumating ang diablo. Kagaya ng ginawa niya sa unang Adan, tinukso niya ang ating Panginoong Jesucristo sa pag-aakala na itong bagong Adan na ito ay hindi mananagumpay sa kanyang mga panunukso. Sinabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinukso na kagaya natin sa lahat ng kaparaanan. Pero kagaya natin, hindi kagaya natin siya ay nagkasala. Hindi siya nagkasala. Ang ating Panginoong Jesucristo hindi nahulog sa kasalanan. Siya ay tinukso sa pamagitan ng pita ng mata, pita ng laman at kataasan ng isip. Subalit paano nagtagumpay ang anak ng Diyos? Sinabi sa Pilipos 2:8, isa lang ang ginawa ni Kristo bilang tao at siya ay nasumpungan bilang tao. Siya ay nagpakumbaba at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Tandaan natin mga kapatid, na oo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi nagtagumpay si Kristo sa pamamagitan ng pagre-recite ng talata, kung hindi sa kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang unang Adan ay nagkasala, siya'y sumuway sa utos ng Diyos, pero ang ikalawang Adan ay sumunod. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng unang Adan, ang lahat ay naging makasalanan. Sa pamamagitan ng pagsunod ng ikalawang Adan, ang lahat ay naging matuwid. Hindi nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo sa pagkasaulo ng talata, kung hindi sa buong pusong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Santiago 4:7, magpasakop nga kayo sa makatuwid sa Diyos at inyong labanan ng diablo at siya'y tatakas sa inyo. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo ay nanatili sa kalooban ng Diyos. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa pag-utos ng Diyos sa kanya. Hindi, sinabi niya sa Juan 15:10, aking iningatan ang kautusan ng Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo bilang tao hindi nagmahal sa sanlibutan. Bakit? Mahal niya ang Ama. Na maalala ninyo, ang sino mang magmamahal sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Ang lahat ng bagay lumilipas.
Subalit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos mananatili magpakailanman. At wala na akong ibang nakitang perpektong tao na nanatili sa kalooban ng Diyos maliban sa Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, hindi lamang siyang nagtagumpay sa kamatayan, nagtagumpay din siya sa buhay. Hindi pa man namamatay si Kristo sa krus, nagtagumpay na siya. Sapagkat ni isang kasalanan, hindi lumusot sa kanya sa lahat ng lalang ng Diablo. Oh, napakadakilang tagapagligtas. Sinabi niya sa panalangin niya, iningatan ko ang aking sarili upang sila ay pakabanalin ko sa katotohanan. Kaya basahin mo sa Juan 16:33. Nang sinabi niya ito, hindi pa siya ipinapako sa krus. Pero sinabi niya ito nang may buong kumpiyansa na hindi siya iniiwanan ng Diyos hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Narito ang oras ay dumarating. Oo, dumating na kayo'y mangangalat at ang bawat tao sa kanyang sarili. At ako'y iiwan ninyong mag-isa. Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit lakasan nyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Nakapako na ba si Kristo dyan? Hindi. Pero dyan sinabi niya, dinaig ko ang sanlibutan. Bakit? Tinukso siya ng dyablo. Hindi nagtagumpay ang dyablo. Oh, simula ng nilalangan daigdig, lahat ng tinutokso ng dyablo bumabagsak. Lahat. Simula kay Adan, kahit si Abraham, at kahit si David na taong pinili ng Diyos mula sa kanyang puso, tinukso ng dyablo, nahulog. Pero isang beses, lumitaw, isang tao, tinukso ng dyablo, hindi nagkasala. Nagtagumpay si Kristo sa buhay na ito. Pangalawa, sapagkat sa pamagitan ng kanyang perpektong kamatayan, winasak niya ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ang dyablo. Basahin natin sa Hebreo 2:14 hanggang 15. Hebreo 2:14 hanggang 15. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya naman gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, merong isang gagawin ng tao, pipigilan niya ang lahat ng pagkakataon na mamatay siya. Samantalang sinabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Dahil takot ang tao mamatay. At ginagamit ng dyablo yon, yung takot ng tao mamatay, para maging alipin siya ng dyablo. At sasabihin sa'yo ng dyablo, minsan ka lang mabubuhay, kaya magpakawalwal ka na. Diyos ang may kapangyarihan sa kamatayan.
Pero bakit sinabi rito ang diablo may kapangyarihan sa kamatayan? Bakit? Sapagkat ginagamit ng diablo ang kamatayan para ang tao mamuhay sa takot at sa pagkaalipin. Kaya tignan mo ang tao, hindi lang kumain, pakiramdam niya na mamamatay na siya. Anong tawag sa trabaho? Hanap buhay. Ba't ka naghahanap ng buhay? Ang buhay nasa Diyos. Diba? Hindi nila maiwan yung ginagawa nila sa buhay, sa sanlibutang ito. Dahil iniisip nila, teka, isa lang ang buhay natin. Paano pag namatay na tayo, magagawa pa ba natin yan? Kaya nasusunod ang diablo sa buhay ng tao at buong buhay nila, alipin sila ng diablo dahil hindi pa talaga sila handang mamatay. Ang buhay nila nasa daigdig pa na to. Ngayon, sabihin ng diablo, papatayin kita, sunod ang tao sa diablo. Naku, huwag ka mag-church, mamatay ka. Naku, hindi mo may enjoy ang buhay, mamamatay ka. Susunod ang tao sa pita ng laman, alam niyang mamamatay siya. Takot ang tao mamatay. Dahil papatayin ng diablo ang tao. Pero merong isang tao na namatay. Pero hindi siya pinatay ng diablo. Si Jesucristo. Hindi pinatay ng diablo si Kristo. Dahil hindi kailangang agawin ng diablo ang buhay ni Kristo. Maliwanag ang sinasabi sa Juan 10:18. Sino man ay hindi nag-aalis sa akin ito. Basahin natin sa 17. Para maintindihan natin yung konteksto. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito. At may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Walang kumuha ng buhay ni Kristo. Kung hindi ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa Diyos. Kaya nagulat ang mga Romano. Patay na. Dapat ang kamatayan, 4 na oras ka pa sa krus. O minsan 4 na araw. Minsan 4 na araw ng mga kriminal na nakapako doon, hindi pa namamatay yun. Nababaliw muna yun. Kaya nagulat ang mga Romano. Patay na. Kaya hindi sila nakontento, baka nagpapatay-patayan lang. Sinibat nila sa tagiliran ng puso ng ating Panginoon. Lumabas ang tubig at ang dugo. Pero hindi pinatay ng tao si Kristo at hindi pinatay ng diablo si Kristo sapagkat sinabi ng Panginoon, naganap na! Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. At siya'y huminga ng huling hininga. Kaya hindi minahal ni Kristo ang kanyang buhay. At dahil doon, nagtagumpay siya sa diablo. Kaya sila na hindi nagmamahal sa kanilang buhay ay nagtatagumpay sa diablo sapagkat yung dugo ni Kristo na hindi piniga ng diablo sa katawan ni Kristo para lumabas, kundi kusang ibinigay ni Kristo. Yan ang pinambili sa ating mga kaluluwa. At
Yan ang kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya't siyang naghahanap ng kanyang buhay, siyang nawawalan nito. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa sa buhay mo. Dahil totoo, hindi ka nababalisa sa buhay mo, natatakot kang mamatay. Dahil lahat tayo talaga mamamatay, pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, mamatay kayo alang-alang sa akin. Itinigis ni Kristo ang kanyang dugo dahil sa kanyang pag-ibig at pagpapasakop sa Diyos. Hindi dahil sa pamimilit ng dyablo, sapagkat walang kapangyarihan ng dyablo kay Kristo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, pero hindi makakapatay ng inyong kaluluwa sa impyerno. Matakot kayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos pag pumatay, hindi lang katawan, pati kaluluwa. Kaluluwa at katawan sa impyerno. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, siyang nagmamahal ng kanyang buhay alang-alang kay Kristo ay makakatagpo nito. Kaya't ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa atin. Sapagkat nalalaman natin kung si Kristo ay namatay para sa ating lahat, sa makatuwid, patay na tayong lahat. Ano pang ipagkakait mo sa Panginoon? Namatay ka ng kasama ni Kristo. Kaya lang, tanungin natin, teka, paano yung kamatayan ni Kristo naging kamatayan ni Satanas? Paano yung kamatayan ni Kristo ay naging kamatayan ng kamatayan na kapangyarihan ng dyablo? Anong koneksyon nun? Basahin natin sa Juan 12:31. Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin. Anong tinutukoy ni Kristo sa kabanatang ito? Yung kanyang kamatayan. Pumunta ka sa talatang 27. Ngayon ay nagugulumihan ng aking kaluluwa. Anong sasabihin ko? Ama, iligtas mo ko sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Tinutukoy ni Kristo yung kamatayan niya. Ngayon, ay hahatulan ng sanlibutan at ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin na at ako ay iangat sa lupa at ang mga tao ay lalapit ko sa akin. Anong tinutukoy ni Kristo na itaas sa lupa? Pumunta ka sa Juan 3:14. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Naalala ko sa lumang tipan, lalahanin natin sa lumang tipan, na ang mga Israelita na lumabas sa Ehipto ay nagreklamo sa Diyos. Pinadalhan sila ng Diyos ng mga ahas. Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, huwag kayong magreklamo. Baka magaya kayo sa kanila, wawasakin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ahas. Kaya nagpadala ang Diyos ng maraming ahas sa Israel sa kawalan nila ng pananampalataya. At ang sila'y humingi ng tulong sa Diyos, sinabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka ng ahas na tanso at ibitin mo. At ang sino mang titingin sa ahas ay
ay mabubuhay at hindi mamamatay sa kagat ng ahas. O isipin mo, yung ahas ba ang nagpagaling sa kanila? Natural, hindi. Maalala ko sa aklat ng mga hukom na sa panahon ni Gideon, yung ahas na tanso na ginawa ni Moises, sinamba ng mga Israelita kaya dinurog nila. Hindi yun. At kung isipin mo, sa dami-dami ng simbolo, bakit ahas? Ahas ang pumatay sa kanila. Bakit ahas yung nakabitin? Sapagkat yung mga ahas na dumating sa kanila ay hatol ng Diyos. At yung hatol ng Diyos na yan ay ipinakita niya sa pagkakabitin niya ng ahas. Kagaya ng ating Panginoong Hesukristo nung namatay sa krus. Sa kamatayan ni Kristo, ipinakita ng Diyos ang hatol ng Diyos sa kasalanan. At ipinakikita ng Panginoon sa kaniyang pag-aalay ng buhay ni Hesukristo na siya lang ang may karapatang humatol. Hindi ang dyablo. Sinasabi ng dyablo na may kapangyarihan siyang pumatay. Walang ibang may hawak ng buhay at kamatayan. Diyos lang. Kaya mamamatay ka sa kamay ng dyablo kasi hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Pero sa Hesukristo, bilang tao nagpasakop sa Diyos, namatay sa kamay ng Diyos. Mapalad ang mga namatay kay Kristo. Meron silang pagkabuhay na maguli. Hindi ang diablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. Diyos. Ang diablo ay nagpapanggap lamang at tinatakot niya ang tao. Pero ang Diyos ay may kapangyarihang humatol at siya rin ay may kapangyarihang magbigay buhay. Na ibiniti ni Moises ang tansong ahas. Ito'y sinasabi niya sa mga Israelita, yung mga ahas na dumating sa inyo, buhat dahil yan sa pagrebeldo nyo sa Diyos. Pero tumingin kayo rito sa kaparaanan ng Diyos, kayo'y mabubuhay. Ganon din naman sa kamatayan ni Hesukristo. Nang si Hesukristo ay namatay para sa kasalanan, sinasabi ng Diyos sa sanlibutan, tignan ninyo, minsan lang ang tao mamamatay at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero kung titingin kayo sa Kanya na namatay para sa inyong mga kasalanan, mabubuhay kayo. Kaya nga sa Roma 3:25 hanggang 26, pinakita niya sa kamatayan ni Kristo na ang Diyos ay matuwid. Papatayin niya yung dapat mamatay. Pero bibiyayaan niya at bubuhayin niya at mapapawalang sala ang sino mang sasampalataya kay Kristo. Sa ganyang paraan, tinalo ng kamatayan ni Kristo ang diablo. Hindi siya ang totoong may hawak ng kamatayan, ang Diyos. Ang Diyos na nagbigay, ang Diyos na may kapangyarihang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Walang ibang dapat katakutan. Diyos lang. Ngayon, pangatlo, sapagkat ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang nagtanggal ng lahat ng armas, ng lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan.
Nang namatay si Kristo, tinalo niya ang gawa ng diablo. Pero nung nabuhay si Jesucristo mula sa mga patay, sinelyohan niya, hindi na sila pwedeng mag-alsa uli. Lahat ng tinubos ni Kristo, hindi na pwedeng bawian ng diablo sapagkat wala na silang armas. Colosas 2:3. Wala ng second round para sa diablo sapagkat si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, parang kagaya ng Efeso, hindi ba? At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo kalakip niya, na pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi na ayon sa atin, at ito'y kanyang inalis at pinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa mga bagay na ito. Noong unang panahon, kapag ang bayad, kapag ang tao may utang at nabayaran na, yung kasulatan pinapako sa pader. Binubutas na ang kasulatan. Kaya lahat ng akusasyon sa atin ng diablo, lahat ng laban sa atin ng diablo, lahat ng asunto natin sa harapan ng Diyos ay ipinako na sa krus ni Kristo. Na nang tayo'y mga patay pa sa kasalanan, ay binuhay tayong kasama niya. At ngayon, mga pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang ginawa niya, sinamsam niya ang mga pamunuan. At ipinahiya ni Kristo ang lahat ng hayagan sa lahat ng korte ng langit. Ang hahatulan lang ni Satanas yung mga kanya, pero lahat ng pinatawad ng Diyos, pinatawad na magpakailanman. Ang dragon ay wala ng ngipin. Sa sino mang mga nabuhay na ipinanganak na muli dahil sa buhay ni Kristo na nabuhay sa atin, kayo'y nabuhay ng kalakip niya. Paano mo uli papatayin ng pangalawang beses yung ipinanganak ng muli? O ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y nabuhay mula sa mga patay, hindi na siya muling mamamatay. Kaya nga sa bagong tipan na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ilalagay ko ang aking mga salita sa inyong puso at ilalagay ko sa inyong mga isip at ang inyong mga kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa. Hihirit ang diablo, pero hindi na siya makakahirit sapagkat pagkasamsam sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtagumpay siya sa kanila sa mga bagay na ito. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, paano kayong mga patay na sa kasalanan mabubuhay pa dyan? Ni kahit ang Diyos nilimot na ang inyong mga kasalanan, bakit kayo namumuhay dyan? Ni kahit ang diablo walang kapangyarihan sa inyo na ibalik kayo sa dating buhay. Bakit kayo nabubuhay dyan? Ako'y naniniwala na ang kamatayan ni Kristo ay absolute. Walang bawian sa dugo ni Kristo. Ang pinabanal ay pinababanal minsan magpakailanman. Kaya mga kapatid,
Anong aakusahan sa atin ng Diablo? Pinatawad na kayo ng Panginoon. Lumakad kayo sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Yung mga ipinakong kasama ni Kristo na ngayon nabubuhay na sa pananampalataya, lumakad sa bagong buhay. Sapagkat tayo'y iniligtas niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang iniibig na anak. Ngayon, anong sasabihin ko sa mga bagay na ito? Paano ko ito tatapusin? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin? Kahit ang Diablo. Kung ang Diyos ay panig sa atin, anong magagawa ng Diablo sa atin? Pag-isipan niyo mga kapatid, bakit sasabihin ninyo na hinahadlangan kayo ng Diablo at hindi kayo lumalaban? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? Siya na hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, kundi ibinigay niya sa atin ng walang bayad. Hindi baga niya ibibigay sa atin lahat ng bagay para sa ating ikabubuti na kasama ng kanyang anak? Sino magsasakdal sa mga hinirang ng Diyos? Aakusahan ba tayo ng Diablo sa hukuman ng Diyos? Ang Diyos ang nagpapawalang sala. Na kung pinawalang sala ka ng Diyos, lumakad ka sa kabanalan, tapos na yung ginawa ni Kristo. Tapos na. Sino ang hahatol? Wala. Si Jesucristo ang namatay. At siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. At ngayon nakaupo sa kanan ng kamay ng Diyos na namamagitan para sa atin. At sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kapigatian, kahapisan, pag-uusig, kagutuman, kahubaran o panganib, o tabak, gaya ng nasusulat, para sa iyo, Panginoon, pinapatay kami araw-araw, para kaming tupang dinadala sa katayan. Yan ang magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang instrumento ni Satanas para wag tayong manangan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niya sa atin ay umibig. Inibig tayo ni Kristo sapagkat abot kamay niya na ang kapangyarihan sa sanlibutan, pero hindi siya sumunod sa panunukso ng Diablo kasi inibig tayo ni Kristo. Alang-alang sa akin, hindi niya ginawang tinapay ang bato. Alang-alang sa kaligtasan ko, hindi niya sinubok ang Diyos. Wala siyang ibang sinundan maliban sa kalooban ng Diyos para magtagumpay ako. Ganyan tayo, ganyan ako kamahal ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ni Kristo. Pagkatapos hahanap tayo ng madaling paraan ng paglilingkod, ano sabihin natin, mahal natin ang Panginoon.
sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kaitaasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, isama mo na si Diablo at si Satanas, ang matandang ahas at ang dragon, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya mga kapatid, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Suotin ninyo ang baluti ni Kristo at mabuhay nawa sa atin yung Kristong namatay, inilibing at muling nabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Salamat sa Panginoon.